Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Andito po muli ang inyong lingkod, Cell TV PH, muling nagbabalik. At tayo ay mayroon lang na po na kung saan ay shoutout muna sa ating mga kasamahan. Shoutout kay Ate Irma. Thank you Ate Irma sa pa-shoutout. Sa kay Ma'am Dulce. Ayan. Kung hindi niyo po nakikilala si Ma'am Dulce, ito po ay batikang singer. At sinoutout niya po ang aming team Striker. Ayan. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Nakaganito ako kasi sobra pong lamig talaga, no? Malamig sa US, mas doble ang lamig dito sa amin. Ayan, kita nyo, halos hindi nga ako nakakapagdamit dito ng maseksi dahil lagi tayo nakabalot. So, okay, tuloy na tayo. Shoutout po sa aming Team Strikers. Andyan po yung ating mga kasamahan dyan. Shoutout sa inyong lahat. Di ko na kayo isa-isahin at medyo marami tayo, ano? Shoutout po sa ating lahat. Ayan. So, ngayon, nakita natin ngayon na talagang tama yung sinabi ni Yang Min na siya ay trending for 1 week. I think hindi naman only for 1 week, ano? Habang nariyan ka, ay ikaw yung star ng kalingap, no? So, ayun. Ayaw mo na nakatulong ka sa mga reactor na ikaw ay kino-content, ano? So, yun. At may isa lang po ako napansin na nawawala dahil noon pag may mga issue, itong si Yang Mi ay talaga namang naandyan kaagad ang kanyang attorney. Hinanap ko si attorney kung nasaan dahil ilang araw nang maingay ang pangalan ni Yang Mi, pero hindi natin nakikita kung nasaan si attorney. Ito pa lang si attorney ni Yang Mi, ha? Ay, nag-iba ng landas. Ang nangyari? Bakit nakay washupman ka na? Napanood ko kasi ito si Derek, no? Si Attorney Derek Noelsa ang ating tinutukoy dito, no? Mga guys. Si Attorney Derek Noelsa po ay nakay-watch man, makagago. Iyon ngayon ang bago niyang kliyente. Aba, big time ha. Big time ang kliyente ngayon ni Attorney Derek. Bakit, Attorney, wala na bang pambayad itong si Yang Me sa mga anong tawag doon? Yung charge. Magkano ba attorney ngayon? At iniwan mo na, ha? Anak ng pusa. Big time na itong mga kliyente mo, aba, mga FLM, mga makagago. O, diba? Ganon kalupit si Attorney Derek Noelsa. Ay, Attorney, bagamat ikaw ay makagago, ako naman ay maka-FLM, ayan. Magkasalungat naman tayo dyan. Pero wag kang mag-alala, hindi kita aawain. Hindi kita aawain dyan. Kanya-kanya naman tayo ng taste, di ba? Kung ikaw ay gusto mo ng adobong medyo sunog, ako naman dito sa adobong medyo walang suka. Walang suka, ano? So, magkakaiba tayo ng opinion. At mayroon ka nakita kay Makagago, mayroon din naman ako nakita nga nagustuhan ko dito kay FLM. Although hindi ko naman nagustuhan lahat kung ano yung mga ano niya dyan. Meron lang isa akong nagustuhan dito sa taong ito noong mga panahon, no? Pero hindi ko na siya sinusubaybayan. Ngayon, hinahanap nga kita kung sino ang iyong nireaksyonan. Ayun pala ay ito. Dito ka na nagpuko sa iyong kliyente na si Makagago. Watch up, man! Anyari, wala na magtanggol kay Yang Me, anak ng tipaklo. Pagtanggol mo naman. So, talaga direct. Ipagtanggol mo kay kawawa na si Yang Me, napupuruhan na ng bagyong, ano ba to? Anong bagyo ngayon? Si Intoy, ano ba? Pangalan ng bagyo na yun? nanalasa sa Northern Palawan. Oy, ano po doon sa mga taong mga naapektuhan ng bagyo, no? Pasensya na po kayo. Talagang ganun lamang ang buhay. Diyan tumama sa inyo. Ay ang ipagpasalamat natin sa Diyos kahit yan ay mga bahay na nasira, nakaari-arian na nawala, wag po nating iiyak yan. Normal na minsan tayo ay pipitikin ng Panginoon para malaman natin kung ano yung ating mga pagkukulang sa Kanya. Kasi habang tayo namamayagpag sa karangyaan, nalilimutan natin siya. Kaya siguro tayo ay medyo pinipitik ng Panginoon. Pero ang isang ipagpasalamat natin dito ay tayo ay ligtas, buhay lahat. Walang buhay sa inyong mga pamilya na nawala. Malaking blessing na po iyon ni Lord. Alam nyo kagabi, kwentuhan ko muna kayo ng sa Palawan ay kampante sila. Dahil minsan hindi sila dinaanan ng bagyo na ganun kalakas na mabuwal ang mga puno, masira ang mga bahay. Noon kasi pag may mga bagyo, mga ulan-ulan lang, kaunting hangin, bagyo na yon doon. No? Kasi kung noon ay dinadaanan sila ng malalakas na bagyo, sana yung mga puno ng mangga na matagal nang nakatayo, sana ay noon pa natumba na. Pero ngayon lang sila nakaranas ng lahat ng puno sa paligid nila ay parang winalis. Buti na lang, kahapon wala pang ulan.
sabi ko dun sa aking anak, "Anak, maghanap ka ng evacuation kasi alam kong malakas-lakas itong bagyo na 'to. Although dumaan na dun sa Bisayaan, ay diyan naman sa inyo susunod. Wala pang ulan kahapon, kampante pa ang mga tao. Maliwanag, may araw pa nga yata kahapon eh." So, ang ginawa nito aking anak, nag-contact ng mga ano dun sa mga barangay. Although baguhan yung aking anak doon, sabi ko, "Mag-ano ka diyan sa school kung mayroong mga ano diyan, yung mga evacuation center," sabi ko. So, ang ginawa naman nung kagawad, binuksan yung eskwelahan ng high school. Andun sila, kauna-unahan sila nag-evacuation doon. Yung iba kampante kasi nga hindi nila naranasan yon. Ano ka, nung madaling araw na. Ha? Yung iba hindi nagsilikas, kapatid ko hindi nagsilikas. Andun lang sila sa kanilang mga bahay. Nung madaling araw na ayon, lumakas po ang bagyo. At talaga namang gulat sila dahil sa tanang buhay nila, noon lang sila nakaranas ng ganun kalakas na kalamidad doon. Lahat ng bahay, kinaumagahan, ay nawas out. Kasama na doon yung bahay, sa bagay mga light materials din lang naman, yung bahay ng aking anak na nilipa na tinuluyan nila, hindi naman talaga na sarili nila yon, bago man silang salta doon sila tumuloy. Dapang-dapa po ang mga kabahayan. Pero may natira din naman na medyo matitibay na bahay. Ayun, yung bahay ng kapatid ko, awa naman ng Diyos, ay buong-buo pa. No? At yun lang bahay na tinira ng aking anak ang nakadapa. At lahat ng gamit nila doon ay basang-basa. Mga dingding nila, kaya mga sawali man, yung mga amakan, ay ipinanglipad ng lahat. Pati bubong ay inilipad ng lahat. So sabi ko, huwag kayong umiyak. Sabi ko dun sa isang kapatid at nawalan din ng bahay, huwag kayong umiyak. Magdasal kayo na kayo ay safety lahat. Yung bahay, may tatayo natin yan. Paunti-unti. May mga plastic-plastic lang muna kayo dyan. May tatayo natin. Ang importante, buhay tayong lahat at magpasalamat tayo sa Panginoon. Yun. So, yun, sa mga naapektuhan ng bagyo, kagabi, mga kamag-anak ko dyan, huwag kayong malungkot. Ganun lang talaga ang buhay. At dasal lang, makakaraos din tayo. So, yun, balik tayo dito sa ating topic, no? At sa ilang araw ng binabakbakan ng bagyo, no? Ito si Yang May ay hindi natin namataan si attorney. Attorney! Aba, ano nangyari sa'yo? At wala na tuloy magtanggol dito kay Yang May, no? Wala na magtanggol. Ipagtanggol mo naman, ikaw naman. O si Sangkay na lang nagtatanggol dyan, pero hindi ako bilib dito kay Sangkay magtanggol-tanggol kasi alam ko sa pagtatanggol niyan ay may kapalit yan, kaya yan nagaganyan-ganyan, no? Bukod sa doon sa revenue, ay baka yung mga sponsor na nandun kay Yang May ay lumipat doon kay Sangkay, no? So, alam naman natin yan, budol, no? So, ikaw lang yung inaasahan kong magtatanggol talaga kay Yang May dahil, alam mo na, idol kita. Kahit binabanatan mo yung aking, hindi ko man siya idol, ano lang, doon lang ako sa panig ni FLM, alam mo na. Sabi nga hindi naman ako panig ng demonyo, panig ako doon sa kanyang mga ginawang kabutihan. May ginawa rin naman kabutihan kahit paano yung tao, no? Noong mga panahon na nangangailangan, ay kahit magaling sa budol yun, at least nakatulong sa mga mahirap. Malay ba naman ng mga mahirap noon kung yung ipinamigay niyang pagkain galing sa basta't nagugutom yung mga tao, kakain, di ba? So, hindi natin alam. So, may ginawa rin siyang kabutihan para sa kapwa niya, kahit siya ay ganyan. So, ayun, nagtaka lang ako kasi sa ilang araw na binabakbakan ito si Yang May, ay hindi ko nakita yung kanyang attorney, mga guys. Kaya, hinanap ko si attorney at dito ko siya nakita ngayon. Bigyan mo ng respeto ang mga ito. Pinagmamalaki mo yun, tapos sasabihin mo, pinagpapala ka ng Diyos. Pag nagkataon pala, ginagawa mo pang sinungaling ng Diyos. Akalain mo na yun, gumagawa ka na ng mali, pinagpapala ka pa. Baka naman sa iba galing yung pagpapala mo. Kasi, alam natin na hindi naman lahat ng pagpapala ay nanggagaling sa Diyos. Yung iba, yung tinatawag na deceiving na pagpapala. Sapagkat pwede ka rin naman pagpalain ng boss mo na si Taning. Diba? Totoo yan. Nakikita ninyo ngayon, yung mga namamayagpag na yun ba, di ba, sa tingin natin parang pinagpala sila, pero demonyo ang may gawa nun sa kanila. Yung mga kontraktor ngayon, yung mga politiko, yung mga magnanakaw, yung mga kawatan dyan sa mga BDO, usong-uso yan ngayon. Kung may mga pera ko sa inyo mga BDO, withdrawin nyo na. Dahil talagang magdi-December, talamak ang scam sa mga bangko-bangko. Kaya yon, no, totoo yan. Hindi lang Diyos ang nagpapala. Pag ikaw ay sumamba dyan sa masama, pagpapalain ka rin. Pagpapalain ka rin ng iyong poon. Pero ako, kahit wala ako, basta doon lang tayo, diretso lang tayo doon sa sa taas. Hindi doon sa baba, doon sa taas. At ayun, kahit wala tayong grasya, ipagpasalamat natin dahil hindi lang naman tayo ang taong nangangailangan araw-araw. Napakarami nating tumatawag sa Panginoon na hindi na alam ng Diyos kung ano nang gagawin sa atin. So, totoo itong sinasabi ni attorney. No? Kaya hinanap ko talaga si attorney. Sabi, asan si attorney? Bakit hindi pinagtatanggol siyang ni dati ito yung taga-depensa niya, di ba?
Ngayon nawala. Yung pala andito lumipat sa kabila. Dito na focus yung kanyang attention sa dalawang unggoy na ito na nagbabanggaan. Parehas naman to negroin. Mahirap itong trabaho ni attorney. Nako, delikado ka rito. Dalawang unggoy. FLM, gumagawa ka na ng mali, tapos tumatanggap ka pa ng pagpapala. Saan nanggaling yung pagpapala? Sa Diyos o sa demonyo? Diba? Malamang dun sa panghuli. Hindi porket nagsasalita ka ng para sa Diyos. Hindi porket na nakakapagbigkas ka ng mga sita sa Biblia. Matuwid ka na. Totoo yan. Meron tayong kasamahan yan. Hindi na natin ilalayo na tuwing magre-reaksyon ay nabasahan tayo ng Biblia. Pagkatapos nun ay mumurahin tayo ng bonggang-bongga. Diba? Mumurahin tayo ng bonggang-bongga. Kaya puntahan po natin ang Mateo, bla bla bla. Sus, Maria Joseph. Ako man yung kinikilabutan sa mga ito. Na, ako, demonyita na rin ako, pero hindi ko kayo binabasahan ng Biblia sa inyong harapan. Diyos ko. Wag na nating ilayo. Wag na nating ilayo doon kay FLM. Meron din tayo niyan dito sa loob ng Kalingap. Ano ka na ba, attorney? Nasa Diyos ka na. Hindi porket nababanggit mo ang pangalan ng Diyos at sinasabi mong hindi ka niya pinababayaan, makatwiran ka na. Hindi. Kasi hindi nakikita sa gawa. Ginagamit ka pala Nasa iyo pala ang favor ng Diyos bakit pinagmamalaki mo pa na bumebembang ka? Tapos nagbabanggit ka ng patro. Aray ko. Wisit. Muntik na yan Nasa petition natin. Kaluka ka, attorney. Bumebembang ka dyan. Muntik pumasok sa ilong yung kape. Ay, ambat! Talay! Tungkol sa Diyos. Sabi ko nga sa iyo, hindi lahat ng nagbabanggit ng salita ng Diyos ay nasa sa Diyos. Yung iba, demonyo. Totoo yan. Totoo yan. Marami yan dito. Marami. Kesyo, pa Diyos, pa gani-ganito, pa gani-ganare. Tapos, maya-maya, mamurahin ka na. Ako nagmumura ako, hindi ako nagbabanggit ng mga pangalan ng nasa taas Mura talaga. Hindi ko na sinasali yung mga ganito. Hindi yung, walang ya, pa Diyos ka dyan, maya-maya, pag umikot na naman yung utak mo, bira ka na naman. Gaya dyan nila, ruin name, na may mga pa-Biblia, ang mga pinagsasasabi, tapos yung ginagawa, puro ka demonyohan. Ayan ang mga totoong satanas. So, yun lang mga guys, at may kunti lang na may ating oras, 8 na at may pasok tayo ng 10 at tayo mabiyahe pa. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless. At yun, kaya ko na itapik ito si Derek Noel dahil hinanap ko talaga, dahil nagtataka ako kung bakit ilang araw na ay hindi ko nakikita ang attorney ni Yang May, na dati pag may issue ito si Yang May ay andyan kaagad si attorney. Yung pala ay busy si attorney sa iba niyang mga kliyente. So, yun lamang. Maraming salamat and God bless dito kay attorney and God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo. Bye-bye!